Sa sandaling ito, ay nagsimulang umatake ang ministro, at kasabay nito ay sinabi niya, ang aking ambisyon ay hindi may kukumpara sa ambisyon ng inyong Dark Guild. Sa kabila naman ng paparating niyang atake, ay nanatili lamang sa kanyang pwesto ang Lightning Fairy. At pagkatapos ay kalmadong ginamit ang kanyang kakayahan na Indestructible Lightning. Kasunod nito, ay agad na bumagsak ang isang napakalaking haligi ng kidlat patungo sa ministro at nagdulot ng malaking pagsabog. Matapos namang hamupa ang usok sa paligid, ay makikitang nasunog ng husto ang ministro at ngayon ay wala ng malay. Kaya sa sandaling iyon ay sinabi ng Lightning Fairy, kahit gaano pa kalaki ang iyong ambisyon, ay kailangan mo ring isipin na nangangailangan din ito ng sapat na lakas para matupad. Dahil hindi tulad mo, ay handa akong lipulin ang lahat ng mga harang sa daan ng aking master. Matapos namang sabihin ito, ay nagsimulang gumalaw ang bangkay ng ministro, at mula dito ay lumitaw ang tila mga paa ng isang nilalang. Pagkatapos ay gumalaw ang ulo nito at lumipad patungo sa Lightning Fairy. Kasunod nito, ay tuluyan na niyang napuluputan ito at sinabi, ang iyong kapangyarihan na kidlat na hindi namamatay hanggat ang target nito ay may buhay pa ay talagang hindi kapanipaniwalang klase ng magic. At mukhang sa kabila ng hindi mo paggamit ng kapangyarihan mula sa Dark Gear, ay nagawa mo nang makaabot sa Demon Lord rank. Talagang karapat-dapat kang ang tawagin na Lightning Fairy. Sa kabutihang palad, ang aking katawan ay hindi na nabibilang sa mga nabubuhay, o mas tamang tawagin na ibang klase na nang nilalang ako ngayon. Naiinis namang sinabi ng Lightning Fairy, masyado kang nakakainis. Dahil sa kabila ng pagkakaalam ng aking demon rank, ay sa palagay mo ba ay mayroon ka pang magagawa sa akin? Tumawa naman ang ministro at sinabi, alam ko iyon, pero mayroon kaming kasabihan dito sa Kingdom of Aristotle, na sa harap ng aming siyensya, ang demon rank ng isa ay hindi na mahalaga. Kasabay nito, ay pili ng pinipisil-pisil ng ministro ang katawan ng Lightning Fairy. Kaya dahil dito, ay walang emosyon na sinabi nito, kung ganoon, ay mayroon din akong nais na ituro sa iyo, na isang kasabihan, na sa harap ng absolute strength, ang demon rank ng isa ang magdidikta ng resulta ng laban. Ngunit sa kabila nito, ay pinagtawanan lamang siya ng ministro at sinabi, kalokohan. Nagawa ko nang maikonekta ang iyong buong katawan sa lupang kinatatayuan natin. At maliban na lamang kung kaya mong kuryentehin ang buong kontinente, saka mo lamang ako masasaktan. Ngunit sa kabila ng sinabi niyang ito, ay ginamit pa rin ng Lightning Fairy ang kanyang kakayahan na discharge. At habang gulat na gulat pa ang ministro sa ginagawa niyang ito, ay umabot na sa 3-star Demon Lord level ang Lightning Fairy. Kaya sa pagkakataong ito, ay gumamit siya ng isang teknik. At sa sandaling iyon, ay lumitaw ang isang nakakatakot na nilalang sa tabi ng Lightning Fairy at tinanong siya, ano ang aking itsura ngayon? At sa pagkarinig nito, ay agad na nag-transform ito sa anyo ni Malfoy, na naging dahilan ng paghinto niya sa kanyang atake. Pagkatapos nito, ay ipinakita ang isang flashback, 400 taon na ang nakalipas. Dito, ay makikitang ni-repair ni Leping ang kanyang alagang aso, dahil sa ginawang pag-atake sa kanya noon ni Elizabeth. Kaya nagkaroon ng mga short circuit ang kanyang mga pyesa. Habang ginagawa niya ito, ay lumipad mula sa katawan ng munting aso ang isang kuryente, at kalaunan ay bumagsak ito sa Demon Realm. Sa binagsakan naman ito, ay makikita ang Lightning Fairy. Ang lahat pala ng naganap na iyon ay ang mismong pinagmulan ng Lightning Fairy. Samantala, sa sandaling iyon, ay lumapit sa kanya ang isang Mountain Demon Pig na mayroong 2-star Demon Lord rank. At, pagkatapos, ay agad siyang tinangkang kainin nito. Ngunit sa sandaling gawin niya iyon, ay nakuryente ito, na naging dahilan ng pagkamatay nito. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, ay nagsimulang magkaroon ng malay ang Lightning Fairy. At ang una niyang nakita ay si Malfoy, na agad naman siyang binuhat. Ngunit sa paggawa nito, ay agad siyang nakuryente. Kaya ginamit niya ang kanyang kakayahan at nagsimulang magbago ang kanyang katawan sa katawan ng isang halimaw. Kasunod nito, ay sinabi niya, kahit gaano pa kahirap, ay hinding-hindi ako susuko. Sa pagkarinig naman nito,
ay nagtatakang inisip ng Lightning Fairy kung sino ang taong ito at kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito para sa kanya. Ngunit bago pa masagot ang kanyang katanungan, ay tuluyan na siyang nawala ng malay. Kaya dinala na siya ni Malfoy sa kanyang hideout. Samantala, sa base ni Malfoy, ay sinimulan na niya ang kanyang eksperimento sa Lightning Fairy. At sa sandaling sisimulan niya na ito, ay sinabi niya, ito na ang aking ika-24 na pagsubok. Kasunod nito, ay sinimulan na niya ang eksperimento. At sa paggawa nito, ay nagsimulang maabsorb ang buhay ng iba't ibang mga nilalang papunta sa Lightning Fairy. Kasabay nito, ay nagsimulan na siyang magising. At sa sandaling iyon, ay narinig niya na sinabi ni Malfoy, kahit anong mangyari, ay sisiguraduhin kong bubuhayin kita. Sa pagkarinig naman nito, ay napangiti ang Lightning Fairy at sinabi sa sarili, bakit mo ba ginagawa ang lahat ng ito? Para ba sa ating pagkakaibigan? Kung ganoon, ay hinding-hindi rin ako susuko. Makalipas pa ang ilang sandali, ay naganap ang malaking pagsabog ng enerhiya sa buong lugar. Kasunod nito, ay makikitang naka-recover na ang Lightning Fairy at sinabi niya, matagumpay ang eksperimento, dahil sa sandaling ito ay nagawa ko ng malampasan ang aking dating enerhiya at magagawa ko na ring suplayan ang aking sarili. Kasunod nito, ay ibinali niya ang kanyang atensyon kay Malfoy at nagpasalamat sa pagliligtas sa kanyang buhay. Ngunit sa sandaling gawin niya iyon, ay tumama dito ang isa sa kanyang mga kuryente na agad na nagdulot ng pagkakuryente sa kanya. Dahil dito, ay agad siyang nilapitan ng Lightning Fairy at kinumusta ang kanyang kalagayan. Agad namang sumagot si Malfoy at tinanong, ano sa palagay mo? Dahil sa pagiging malapit lamang sa iyo, ay agad akong na-paralyze ng iyong kuryente at hindi na makakilos. Kasabay nito, ay naisip niya na ang Lightning Fairy na ito ay nasa Demon Lord level na at patuloy pang tumataas ang kanyang lakas. Dahil naman sa kanyang mga sinabi, ay agad na humingi ng patawad ang Lightning Fairy at sinabi na aalis na kaagad siya para hindi na siya masaktan. Sa kabila naman ng kanyang sinabi, ay bigla siyang niyakap ni Malfoy at pinigilan siya, sinasabing, huwag mong gawin iyon, dahil kailangan kita. Dahil kung hindi ko magagawang malampasan ang ganitong paghihirap, ay hinding-hindi ako magiging qualified. Nag-aalala naman siyang tinanong nito, qualified para saan? Kasunod nito, ay pilit niya siyang pinaalis dahil hindi pa niya magawang makontrol ang kanyang kapangyarihan, at kung magpapatuloy ito, ay baka muli siyang makuryent. Tinanong din niya, ano ba ang meron sa akin para magpangyari sa iyo na gawin ang lahat ng ito? Kasabay nito, ay napatanong din siya sa kanyang sarili, ganoon ba niya ako kakailangan para gawin ang mga bagay na ito? Ngunit sa kabila ng kanyang dinaranas na pagkakuryente, ay pilit pa rin siyang tinanong ni Malfoy, naniniwala ka ba sa love at first sight? Dahil naman sa tanong na ito, ay lalong lumakas ang kuryenteng nagmumula sa Lightning Fairy. Kaya ginamit na niya ang kanyang kakayahan at nagsimulang magbago ang kanyang katawan na naging parang mga galami, at sinimulang hilahin ang iba't ibang mga bakal at makinarya. Sa paligid, pagkatapos, ay dinala ito patungo sa Lightning Fairy at sinimulang balutin sila nito. Makalipas pa ang ilang sandali, ay nagsimulang mag-transform ang bagay na iyon. At pagkatapos, ay nagsimulang lumitaw mula dito si Malfoy at ang ngayon ay isang maliit na bagay. Kasunod nito, ay awkward na tumawa si Malfoy at sinabi, bagamat malilimitahan nito ang iyong kapangyarihan, ay magagawa naman nitong ma-stabilize ang iyong lakas. At sa paggawa nito, ay magagawa ko nang mapanatili ka sa aking tabi. Ang bagay na hawak pala niya ay ang bagong anyo ng Lightning Fairy, na kalaunan ay tinawag din na Experiment Number 24. Samantala, makalipas ang ilang panahon, ay muling sinimulan ni Malfoy ang kanyang eksperimento. Ngunit sa pagkakataong ito, ay si Experiment Number 24 na ang siyang nagsusuplay ng enerhiya para sa kanyang mga eksperimento. Sa kabilang banda, matapos marinig ang hudyat ni Malfoy, ay sinimulan ng ang suplayan ni Experiment Number 24 ng enerhiya ang kanyang eksperimento. Ngunit sa paggawa nito, ay naputol ang hibla ng buhok na kanilang pinag-eksperimentuhan. Kaya dahil dito, ay agad na sumigaw si Malfoy, na, ihinto ang eksperimento.
Sa pagkagulat, ay agad niyang sinunod ang utos. Si Malfoy naman ay nagsimulang magmura at sinabi, napakahirap para sa akin na makahanap ng unlimited magic power na katulad nito, kaya hindi ko akalain na mabibigo pa rin ako. Sa pagkarinig naman ng lahat ng sinabi niyang ito, ay humingi ng tawad ang Lightning Fairy at sinabi, Master, patawarin mo ako kung anuman ang nagawa kong pagkakamali. Hindi naman siya pinansin ni Malfoy, at sa halip ay tinanong sa kanyang sarili, paano nangyaring magawang masira ng kapangyarihang iyon ang buhok ng aking Majesty? Tila sumasalungat ang lahat ng ito sa mga batas ng magic. Ngunit matapos sabihin ito, ay bigla siyang natigilan at napagtanto na nagawang masira ng kapangyarihang iyon ang buhok ng Demon Queen na may kakayahang magic immunity. Dahil dito, ay napangiti siya na tila may masamang binabalak at naisip, kung magagawa kong mamaster ang kapangyarihang ito, magagawa ko na rin itong magamit sa katawan ng Demon Queen. Dahil dito, ay nagsimula siyang tumawa at sinabi, dahil sa natuklasan kong ito, ay mayroon na akong bagong paraan para muling mabuhay siya. Nagtaka namang tinanong ng Lightning Fairy, ano ang sinasabi mong revival na ito? Hindi naman siya sinagot ni Malfoy at sa halip, ay niyakap lamang siya at sinabi, hindi mo na kailangang alamin pa iyon. Dahil ang dapat mo lamang malaman ay magsasama na tayo habang buhay. Dahil naman sa narinig na ito, ay sumang-ayon din ang Lightning Fairy at sinabi na ganoon din ang kanyang nais. Ngunit sa loob-loob ni Malfoy, ang kanyang iniisip ay ang Demon Queen na si Elizabeth, at kung paanong, kapag na-master na niya ang kapangyarihan ng Lightning Fairy, ay muli na niyang mabubuhay at makakasama ang kanyang pinakamamahal na Demon Queen. Dito na po nagtatapos ang pinakabagong chapter. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, paki-comment naman ng heart at paki-like na rin, malaking tulong na yan para sa channel. At kung nagawa na ninyo, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod na episode.